Breaking news po mga kababayan. Nako po, Tito Soto umalma. Hindi matanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Petisyon sa quorum ng 12 senador, ibinasura. Nako po, Erwin Tuplok. Umiiyak, hindi matanggap ang desisyong ito. Nako mga kababayan, mas magaling na naman sila sa Korte Suprema. Itong quorum na ito kasi nagpipetisyon sila na sila ang lehitimo na Senate President at Majority Block. At isinantabi nila at kinudita nila itong si SP Cayetano at Majority ni Marcoleta. So dito mga kababayan, umiiyak sila Bendalo at Iskol Bukol, sila Ping Lacson at Win Gatchalian at grupo nila Risa. Nag-iiyak na naman sila mga kababayan, hindi nila matanggap ang desisyong ito. Bakit lagi na lang daw kampi ang Korte Suprema kina Marcoleta? Anong meron sila na wala kami? Ba't puro na lang basura? Dito sa impeachment ni Sara, binasura yung desisyon ng mga ponente. Panig na naman sa mga Duterte. Dito na naman sa petisyon ng 12 na Bendalo na sa quorum ng 12 senator na bobo. Abay, nag-iiyak na naman mga kababayan. DDS din naman daw ang Korte Suprema. Pinasok na naman daw ng kapangyarihan ni PRRD at Sara. Diba mga kababayan, lagi yung kanilang mga naratibo pag sila ay nalalatigo at binibira dahil wala sila sa katwiran. Isipin nyo mga kababayan, dito na naman sa quorum na ito, ipinagpipilitan nila ang kanilang mga naratibo na baluktot. Baluktutin nila ang saligang batas, baluktutin nila ang katwiran para linlangin ang taong bayan. Nako mga kababayan, umiyak si Tito Soto. Hindi na naman tanggap ang desisyong ito. Pakinggan po natin ang pasabog ni Senador Marcoleta dito sa Saganang Mamamayan sa Net25. May malaking pasabog na ikinagugulat o ikagugulat ng mga Bendalo ng mga tuplok. Ito po mga kababayan. Tiyagain po natin ito. Talagang magandang balita ito. Si SP Cayetano ang lehitimong Senate President. Itong bulagang si Win Gatchalian, nakapit to ko, di niya matanggap. Umiiyak na. Ito po. Ito na, binasura po ng Korte Suprema Yan. ang petisyon para magdeklarang legal at konstitusyonal ang quorum ng 12 senador Yan. noong sesyon nila noong June 3. Yan, yan ang nag-file, Jen. Teacher ba ito? Oo, habang umuulan eh. Alam mo ang sinabi niya dyan? Oho. Kay sarap ng ulan, unti-unting pumapatak. Akala ko ang kinanta niyo yung paborito ni Direk Arlene eh. Ano? Yung sadyabang swerte lang pag umuulan. Ayan Ay, pala. talaga naman. O, ayan o. Nako. Pero, naka-folder pa ng plastic Kasi nga, baka mabasa. baka mabasa, ayan o. Pero malakas Petition ng niya. loob ni teacher ha. Oo. Siya mismo ang nagsasahain sa Supreme Court. Ayan o, si Johnny, di ba? Yung pangalan niya. Oho. John Barry. Ayan, oo. Ayun. Anong bang sabi? Binasura po ng buong kataas-taas ang korte. And bank, ha? Opo, ang petisyong iniharap ni John Barry Tayam. Yun. John Barry Tayam. Tayam. Oo. Oho. Sino ba yan? Isang teacher Teacher. at residente po ng lungsod ng Las Piñas. Taga Las Piñas. Yes. Pinangalan ng respondent sa petition ang mga senador na sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Ligarda. Ayon sa Office ng Supreme Court spokesperson, iginit po ng korte na hindi na ipakita ni Ginoong Tayam na siya po ay nagdusa. Nagdusa?
Oh, hindi daw siya, kumbaga parang hindi siya naapektuhan. Walang ipinagdurusa itong si Tayam. Matindi yung pagkakatagalog. Oo, talagang- Napakalalim. Oh, yun na nga. O kaya naman, may iminumungkahing banta ng pagdurusa ng anumang direktang pinsala mula sa aksyon ng kanyang pinupuna. Baka hindi niya sinabing kami po ay nagdurusa ngayon. Dahil sa pagkakagulong ito, ay hindi ho na ipasa yung ano eh. Hindi, bakit hindi po ako makapagturo ng maayos. Ayun, no. Kasi gulong-gulo po ang isip ko. Isip ko. Oo. Pati yung pagtuturo ko po, naaalaala ko po ang problema ng Senado. Nadadala ko po sa aking damdamin. Apektado po ako eh. Ayun nga. Hindi ako makapagturo ng tama. Ngayon, Ano sabi ng Supreme Court? ang legal standing ay tinutukoy sa isang diksyonaryo ng batas bilang isang personal at substantial na interes sa kaso kung saan ang isang partido ay nakaranas o kaya naman ay maaaring makaranas ng direktang pinsala Ngayon. dahil sa pinupunang aksyon ng gobyerno. Meron siyang direct involvement. Oho. Kung hindi man sila yung party to the birthday party. Sa pangyayari yun. Party to the case, Oo. ay affected naman sila. Oo. Pero dito, ang sabi nga ng Supreme Court, wala siyang legal standing dahil hindi niya pwedeng pakialaman ang isang kasong Oo. wala naman siya kinalaman, ang ibig Kumbaga, sabihin. wala siyang personality para questioning yung bagay na yun. Oo. Kabilang sa iba pang nangyari sa sesyon noong June 3 ay ang pagkakapili po kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President at ang muling pag-organisa ng mga komite sa Senado. Ayun. So parang ano ang bilang matagal ng legal luminary, Nelson. Oo. Legal expert. Legal expert. Ang dami nagpapakilala ngayon eh. Kahit di abogado. Oo. So ano ang ibig sabihin lamang dito ng Korte Suprema? Ibig sabihin ho nito, unang-una, Oho. wag, kasi may gumamit ng desisyon na yan dyan para sabihin, tama mo, illegal yung kay Sherwin Gatchalian. Ayan. Ayan mga kababayan, hindi pinagbigyan ang isang petisyon sa quorum ng 12 senador binasura ng Korte Suprema. Hindi na ipagtanggol ng nagrereklamo na siya ay naapektuhan ng isang pagdurusa. Ito ay isang pakana ng mga dilawan at mga bangagan at 20 pesos na bigas na mga loyalista at mga tangak bobo. Diba mga kababayan ko? Dito natin malalaman talaga na ang Korte Suprema is the final arbiter. So ibig sabihin mga kababayan na itong feeling na SP Win Gatchalian ay isang kolorum na akala mo sasakyan na walang papeles at walang lisensyang driver. Wala nang ang papeles, walang rehistro sa LTO, nagpapakilalang lehitimo. Di pag ipinatakbo mo, drive mo yung sasakyan mo, kahit may lisensya ka, kolorum pala ito, hindi nakarehistro sa tamang rehistradong ahensya, tulad ng LTO, ito ay kolorum. Ganon din dito mga kababayan sa nagpapakilalang petitioner na itong si SP Cayetano or itong si SP Win Gatchalian ay kilalanin bilang 12 may quorum na lehitimo na sila ay mga tunay na nasa liderato. O tingnan nyo mga kababayan, gisado itong si Tito Soto at Erwin Tuplok. Binanata ng Korte Suprema, ayan, yan ang dagok at sampal sa inyong mga bendalo kayo. Mga kupalero kayo. Yan ang sabi ng komento dito. Anong sabi mga kababayan? Ganyan talaga pag hindi abogado, lahat na lang ifa-file kahit hindi alam ang sinasabi. Binasa lang tapos i-interpret na akala mo feeling na hukom na at abogado na, akala mo nag-aral na.
pagpirma sa mga sweldo ng mga empleyado ng Senado. O yan na naman mga kababayan, ito si Win Gatchalian mga kababayan, nagmamagaling na naman. So ituloy na, dapat sampahan na ng ethics yan sa DepEd dahil ang mga guro ay dapat na partisan, o kita nyo. O tuloy pa natin mga kababayan ang pasabog na ito. Pahiya si Erwin Tuplok at Ben Dalo. Sila Tito Soto nag-iiyak na hindi na naman matanggap ito. Wala, ibig Sa sabihin, desisyong ito ng Supreme Court, wala siyang pinanigan no? ibig sabihin dito, hindi pinakialaman muna. Ayun. Kasi ang dapat na mag-file dito, either kampo ni Senador Gatchalian or kampo ni Senador Alan Peter. Dahil sila yung party to the case. Ika nga, ibig sabihin, mayroong kinalaman sila. Sila kasi ang involved, ano? Pero sa kasalukuyan, dahil sa desisyong ito ng Supreme Court, ibig sabihin, wala pa pong hatol dito. Ayun. Ibig sabihin, hindi nila pinapanigan kung sino man ang kung ano ang quorum na tinatawag. Bagamat na ipaliwanag na ng marami sa iba't ibang mga diskusyon na pag quorum, dapat majority ng all of its members. Ayan kahit ganun pa man mga kababayan, ilalabas pa rin na itong ipinaglalaban ng mga tuplok, Ben Dalo, itong mga kupalero na maleta na nagsasabi na sila, kahit sila ang magtakda at magpetisyon sa Korte Suprema, lalabas pa rin ang katotohanan na sila ay kolorum dito. O, pakinggan pa natin itong pasabog na ito. Ito po, dismayado sa dismissal. Nako po, dismayado si Tito Soto dito. Ganun na rin, di ba mga kababayan? Malamang iiyak ang mga ito. Ito pong pasabog. Pakinggan po natin ang pag-iyak ni Tito Soto at Erwin Tuplok dito. Ito po. Pakinggan po natin. And trust in the processes in the government. I think this is a sad day also for accountability and trust in the processes in the government and also even on the PhilHealth itself. Dismayado ang ilan sa mga complainant sa naging dismissal ng Office of the Ombudsman sa dalawang reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito yung complainant sa sa dismissal ng Ombudsman sa reklamo versus Recto mga kababayan. Nako po, i-check natin yung iba. I-check nga natin yun, nasaan yun? Yan. Ito po, pakinggan po natin ito, dismiss ang petisyon. Dinismiss ng Supreme Court kasabay ng kanilang sesyon ngayong araw ang petisyong inihain ng gurong si John Barry Tayam laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, pinawalang bisa ang petisyon dahil sa kawalan ng legal standing o karapatan ni Tayam para maghain ng petisyon sa korte. Sabi ng Supreme Court, nabigo si Tayam na ipakita na siya ay nagtamo ng direktang pinsala sa mga aksyon ng Senado na kanyang kinu-question. Hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang isang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Ayon naman kay Tayam, pag-aaralan niya ang susunod na hakbang. Hinihintay din niya ang PDP laban na maghahain ng aksyon dahil sila anya ang unang nagsabi na magpa-file ng kaso sa Supreme Court. Sinabi na rin noong Lunes ni Senator Alan Peter Cayetano na hihintay nila ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian na magtungo sa korte. Binigyang din ito kung ang pag-uusap ay legalidad, sila ang tunay na may hawak ng liderato sa Senado. Pero karapatan naman anya ng sino man na maghain ng petisyon sa mataas na hukuman. It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see. Samantala si Senator Sherwin Gatchalian nanindigang sila ang tama dahil kinikilala anya sila ng ibang ahensya ng gobyerno at ibang mga grupo at organisasyon. Ayan mga kababayan, ipinagpipilitan ni Win Gatchalian at mga bendalot, mga tuplok na ito na talagang akala mo lihitimo. Isipin mo, porke sinang-ayunan na ng Kongreso. Syempre, sasang-ayunan kayo. Sila'y nasasangkot sa flood control issue bobo ba kayo? Diba ma? Sinang-ayunan ng palasyo. Syempre, sasang-ayunan kayo. Sila yung sangkot dito Mga bugok ba kayo? Diba mga kababayan? Sinang-uyunan ng mga legal luminary. Syempre, mga bendalo yan
Sinangayunan ng mga Tulfo brothers. Anong maaasahan mo sa mga Tulfong yan? Magagaling lang yan sa mga issue ng mga away mag-asawa. Away ng mga agawan ng lupa. Agawan ng mga asawa din. At mga kabit-kabit sa mga bar. Di ba mga kababayan, ano ba ang naitulong ng mga Tulfong ito? Na kung nung araw mga kababayan ay sila ay sikat na sikat dahil sa kanilang pagtulong di umano na ipaimbabaw pala ito. Dahil may mga video at mga kamera, talagang kumikita sila sa mga content na ginagawa nila. Away mag-asawa, OFW, kinabit ng among Arabo. Ang gagaling nila. Magnani na nag-away dahil sa sustento. Inabandona ng asawa, yung kanyang asawa, dahil inagaw ng kabit nung seaman. Mga ganun ba mga nandyan ang mga tuplok. Ngayon mga kababayan, di ba? Sila ay nasa Senado na, sila ay isang politiko na, pero nagbago ang lahat. Yung mga binibira nila, si Trillanes, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, at kung sino pang mga jablo dyan, yan ang tawag ni Erwin Tulfo Tinatawag na demonyo at mga bugok O tignan mo ngayon mga kababayan ko, kakampi na ang mga kupal. Diba mga kababayan? Ituloy pa natin. Naku po, yari kayo. Eto, tignan nyo banta sa Senado, konektado umano sa 18 Marines. Ako, mga kababayan ko, eto na, si Win Gatchalian. Did you know science says... Iba-block daw nila or tawag dito, isasarado, ikakandado ang Senado dahil meron daw clear and present danger. Naku po. Kasi nga, gusto nilang ipasara, dahil nga po, merong investigasyon bukas, gusto nilang pigilan ang pagpapasabog ng mga bagong Marines na testigo na bitbit ni Marcoleta. Kaya gusto nilang gagawa-gawa ng kwento na merong clear and present danger. Kaya nila ilalockdown daw ito. Ito pong pasabog dito sa Net25 News and Information. Banta sa Senado, konektado umano sa 18 Marines. Nako po, mga kababayan ko. 8 dating Marines ang konektado umano. Sa 18 dating Marines ang banta sa seguridad ng Senado base ito sa report ng National Bureau of Investigation o NBI. Kinwestiyon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang muna'y banta lalo't iilang senador lamang ang nasabihan ukol dito. Mar Gabriel sa balita. Mahigpit na security protocol ang ipinatutupad sa gusali ng Senado sa harap ng umano'y banta sa seguridad. Dahil sa umiiral na work from home arrangement, sarado ang halos lahat ng tanggapan at piling empleyado lang ang pinapapasok. Maging ang mga senador, hinikayat na wag na munang magtungo sa Senado kung wala silang official business. Hindi raw ito lockdown, pero bahagi ng ipinatutupad na heightened security measure. Well, itong intelligence ay we're taking it seriously dahil direct threat yan to the Senate. So, sabi ko nga, out of abundance of caution, we need to adjust our security protocols accordingly, no? Dahil priority ko mga empleyado Priority ko yung mga nagtatrabaho sa loob ng building at of course the Senate as an institution. Patuloy naman daw ang koordinasyon ng Senate Sergeant at Arms sa iba pang intelligence agency gaya ng NICA, ISAF at Intelligence Unit ng PNP para beripikahin ang banta. To address this, heighten yung ating security, yung ating mga ingress saka egress, will increase yung security. So far, yun naman ang gagawin natin. Ayan mga kababayan, talagang pipigilan nila ang pagsabog ng ebidensya. Bagong 14 sundalong Marines, bagong bitbit
na ebidensya ni Marcoleta. Talagang gagawa-gawa sila ng eksena Sabi nga nung isang kilalang komentarista na political analyst, ang banta yung NBI. Sila ang gumugulo. Guguluhin nila ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta at ni Pia Cayetano na pangungunahan ng Senate President na si SP Cayetano. Itong mga bugok na Erwin Toplok, bugok na Win Gatchalian, ito yung mga kolorum, mga kababayan, hindi kinakatigan ng Korte Suprema ito. Nakita nyo naman yung petisyon ng isang guro na wala namang kinalaman. Hindi na ipakita ang kanyang tunay na naratibo. Kung siya ba'y apektado, di ba, mga kababayan ko? Hindi naman siya yung di ba, mga kababayan ko? Kaya dito, mabubugok ang mga kolorum na bobo. Tuloy natin. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Win Gatchalian, ipinaabot ni NBI Director Melvin Matibag ang impormasyon sa mga senador sa kasagsagan ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee noong Lunes. Sabi raw ni Matibag, may armadong grupo na maaaring pumasok at manggulo sa Senado. Base raw sa inisyal na impormasyon, maaaring konektado ito sa 18 dating Marines. May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies. Nakadepende naman daw sa security arrangement kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon sa susunod na linggo. Sa harap nito, tiniyak ni Gatchalian na hindi ito makakaapekto sa operasyon at sa pasweldo ng mga empleyado. Sir, ang pinakamalinaw ay itong operational management and operational control ng Senado. Nasabi ko nga kanina na Land Bank already completed the transfer of signatures, so nagpumaperma na tayo ng cheque at nag-i-issue na tayo ng mga dokumento para ma-debit in account ng Senado. Ayan mga kababayan, itong si Gatchalian, alam naman niya talaga na legal ang kanyang pagkakaupo. Illegal ang iyong pagkakahirang. Illegal ang ginagawa mo, pero kapit tuko ko pa rin. Bendalo kayo, sila kayo, kila Tulpok. Itong magkapatid na Tulpok na ito, itong si Tito Soto, ikaw, lahat kayo, Ping Lacson, mga bendalo kayo. Mga kapit tuko kayo. Isipin nyo, dalawang Blue Ribbon Committee, dalawang Senate President. Kung itong grupo ni Marcoleta at SP Cayetano, iniimbestigahan yung mga korap na magnanakaw, kayo naman, iniimbestigahan nyo yung mga witness, mga bugok kayo. Ano ang aasahan ng taong bayan sa inyo? Isauli ang mga ninakaw ng mga kurakot na ito. Bakit kayo mga bendalo kayo kahit alam nyo na hindi kayo lehitimo na nakaupo dyan? Illegal itong ginawa nyo na 12. 12 plus 1 dapat ang quorum. Tignan nyo, binasura ng Korte Suprema ang petition ng mga bata-bata nyo. Di ba mga kababayan, kaya yun, dismayado ang mga ito. Naku po, tuloy pa natin. No, I think that is for me a clear evidence na meron tayong operational control ng Senado. Samantala, duda naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa kredibilidad ng report ukol sa umano'y banta sa seguridad ng Senado. Sabi niya, kung totoo ito, bakit hindi lahat ng senador at mga empleyado ay nasabihan ukol sa nasabing banta? Kinwestiyon din ni Cayetano ang NBI bilang source ng nasabing intelligence report. Sila raw ang parehong partisan NBI na nagtangkang humarang at umaresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado at nagudyok ng gulo na nauwi sa pagpapaputok ng baril noong nakaraang buwan. Kailan pa raw naging mandato ng NBI na pangunahan ang National Intelligence at Security? Duda rin ang senador sa timing ng paglabas ng umano'y banta
Kasunod ng isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na humihingi ng kasagutan sa mga individual na pinangalanan. Sabi naman ni Senator Panfilo Lacson, bukod sa banta na ibinahagi ng NBI, may isa pang sitwasyon na dapat paghandaan. Base raw sa sketchy at raw information, umabot na sa batalyon at sa regional level ang frustration ng armed services. Mahigpit daw nilang minomonitor ang development sa nagpapatuloy na krisis sa national level. Ayan mga kababayan, ayon na rin kay Ping Lacson, they are closely monitoring the development in the ongoing crisis at the national level brought about by numerous factors, both internal and external. Nako po mga kababayan, bata-batalyon na daw ito. Nako po, ulitin nga natin. Mahigpit daw nilang minomonitor ang development sa nagpapatuloy na krisis sa national level dahil sa iba't ibang internal at external factors. Kasama raw sa frustration ng mga ito ang kasalukuyang sitwasyon ng Senado, flood control scandal, inflation, oil prices at iba pang usapin. Ayan mga kababayan ko, bali-balita nga po, may dambuhalang rally na uusbong sa Hunyo 12, Independence Day. Isang napakalaking rally na hindi mabilang, na parang sing dami, mas marami pa sa mga buhangin sa dagat ang pupunta. Ito ay hindi mabilang, kahit i-calculator mo, hindi mo makwenta ito sa dami. Kaya mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito sa mga pasabog na ito? Kung may rally, pupunta tayo. Kung makita nyo po ako na si The Wonders Philippines, kung makilala nyo po ako, wag po kayong mag-atubili na kumuha ng magpa-picture tayo. Okay po, for transparency, for a better democracy, this is The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan, at isang like, isang share po at isang subscribe. Mabuhay po.